All of us have stories to tell. We seek the truth, but oftentimes, we're becoming more confused. We want answers. Stories of the unknown, the dark, and the weird. Stories from the Great White North and from all over the world. Come join us as we seek the truth. Find the answers, discover the mysteries, and face our fears. This is The Stories Canada Podcast. Listen now for free. Episodes now available to Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Podcasts, and wherever you listen to your podcast. Hello? Hello? Podcast Network Asia. This episode may include topics, references, or discussions around sexual assault, domestic violence, stalking, physical violence, or subject matters that may be disturbing to some of our listeners. We do acknowledge that this content may be difficult. We also encourage you to care for your safety and well-being. With us being stuck at home, most of us have gotten bored of scrolling through our social media. Same people on our feeds, same ganaps, same everything. Sometimes, I find myself staying all day long with my two favorite apps, Netflix and YouTube. Have a social media break and grab yourself a snack with Globe Prepaid's Go Plus 99. With just 99 pesos, you can now have 16 gigabytes of data to start your binge watching and own the moment with the data of your choice. With Go Plus 99 with Go Watch, you can get a total of 16 gigabytes of data. That's 8 gigabytes for all the sites to do what you need, like listen to this podcast. And 8 gigabytes of data for apps that you love. At di lang yan, you can get unlimited text to all networks for 7 days. Register to Go Plus 99 via the new Globe One app or GCash or dial *143 number sign on your phone. Break free from your daily grind with Globe Prepaid's Go Plus 99 Go Watch promo. Hello mga kastorya! Welcome sa panibagong episode ng Stories Philippines Podcast. Ako ang inyong host, si Paul, at mag-aatid din naman sa inyo ng mga kwentong kababalaghan, katatakutan na kapupulutan ng aral. Welcome dito sa Stories Philippines Podcast, the very first Pinoy horror story podcast since 2017. Formerly known as Takutan Podcast and made possible by Podcast Network Asia. Thank you so much sa mga nakikinig dito galing sa iba't ibang parte ng mundo, no? From the US to the Middle East to Japan to Asia. Yan, mag-isa South Africa. Meron tayong mga listeners. At happy 13K Spotify followers. Welcome po. Yan, may pa sound effects na. Ayun. Ano nga ba yung pag-uusapan natin? Wala nang katagal-tagal. Ano pa? Ito ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay ang tungkol sa mga gayuma. Yan. Ano nga ba yung mga gayuma? Paano nga ba ito ginagamit? Paano ginagamit? Hindi, i-discuss natin kung ano yung mga experience ng ating mga kababayan about dito sa gayuma, no? Ang gayuma is, I think, part ng culture natin, no? Mga Pinoy. It is also known as parang potion. Kung mahilig kayong manood ng Harry Potter noon, yan, ganyan, di ba? Yung mga may ginagawa silang mga potion doon, di ba? Parang ganun din yung siguro yung gayuma dito. So malalaman natin
Ano nga ba yung mga gayuma? O ikaw nagayuma ka na ba? No? Nanggayuma ka na. Ganyan. So, i-share natin yan sa ating mga social media accounts kung anong reaction nyo at babasahin ko. So, yun. Without any further ado, tara gawin na natin ito agad-agad. Huwag na tayo mag-aksaya ng oras kasi special episode tayo ngayon dahil milestone ulit. 400 episode na pala tayo, guys. Yan, 400 episode. So, napakadami na ng pinagdaanan natin. So, yun. Kung bago ka pa lang nakikinig dito sa podcast na ito, huwag kalilimutang i-hit yung follow button at pati yung bell button na yan sa Spotify at subscribe button naman kung sa ang app ka man nakikinig, kung Apple Podcast, Google Podcast at kung saan pa. At don't forget na mag-send ng mga mensahe o ng mga reaction, ng mga kwento sa atin at babasahin natin yan. So, i-curate natin yan, pagsasama-samahin natin sa isang topic. At lahat ng nabanggit ko nasa show notes o show description. Ay, click nyo lang dyan or kopyahin nyo. Maraming salamat po. At ito na. Para natin unang kwento natin. Ito may nagtatanong, sabi, sino sa inyo ang naniniwala sa gayuma at sanib? So, lately ko lang nalaman yung asawa ko may babae siya. And hindi na nagpaparamdam at nagpapakita sa aming mag-ina. So, ako naman kahit huling-huli ko na sila, hinahayaan ko na lang. Then one day, may kamag-anak kaming nagpunta sa amin galing sa probinsya namin sa Ilocos. Isa siya sa mga veteranong manggagamot doon. Albularyo kumbaga. So ito na. Bigla niya na lang akong kinausap. Tapos, ang sabi niya, yung mga nakikita niya sa akin, kinuwento niya nga. Sinabi niya din daw na huwag akong magmahal ng sobra. Huwag na rin daw ako magabul sa asawa ko. So yun, tinawas niya ako. At lumabas, may pinakita siyang picture. Lumabas itong image na yan sa ilalim ng platong gamit niya. Yung nasa gitna, i-describe ko guys So yung nasa gitna daw is babaeng nakabukaka daw. Meaning, may pinaggagawa daw sila nung asawa niya. Ginugulo daw nun yung isip ng asawa niya para parang pinaglalayo silang dalawa. Yung nasa left side naman daw is image ng baby, which is yung anak daw na nila nung mag-asawa. And yung nasa right side, eto na ang nakakaloka. May sanib daw yung asawa ko kaya sobrang kupal at yung babae out of control na rin daw. So, sa tingin nyo po ba totoo yung mga ganyang bagay? Like, padadasalan mo yung lalaking gusto mo para magulo yung isip at mapunta sa'yo. If ever totoo, ano yung best way para makontra namin siya? Plus, naghahanap kami ng magaling na albularyo na kukontra sa pinagawa ng babae. If you know a legit albularyo around Metro Manila, please let me know. Thanks. So guys, ito nga yung image. Yun nga, yung babae daw. Okay, so may plato. Alam niyo na may itsura ng plato. May sunog, ganyan. Tapos, alam mo may itim-itim. Tapos may lumabas na image. Parang may bilog-bilog, tatlo. Isang parang babae, parang Mama Mary nga sa gitna. Tapos may parang image nga ng bata. Siguro nagkataon lang tong mga to, palagay ko. Or, pwede rin na totoo, yes, totoo, pwede rin. Pero dark magic na rin talaga kasi ito eh. Ano daw mabisang pangontra? Ang mabisang pangontra dito is lagyan mo ng pixie dust. Hindi, joke lang. Lagyan mo ng Boston Sea. Hindi, joke. Joke lang po Lagyan mo na mag-pray. Pray over deliverance. Prayer talaga yung best dyan. Tsaka yung asawa mo hindi kasi makontento sa isa. So bakit ganun?
Diba? So, kung tama, kung duda mo na ginayuma yung asawa mo, hindi kaya kakilala niya na yan dati pa? Or kilala mo? O sabi mo sa kwento, kilala mo. Diba? Ang hirap din magano. Talagang, siguro kung kaya nyo pag-usapan nyo. Kasi for the sake ng bata, ng anak nyo, kawawa naman po. Pero yan, may mga bagay talaga, may mga misteryosong bagay talaga tayo na hindi maipaliwanag eh. No? Kung makikita nyo guys yung picture, parang may Virgin Mary nga sa gitna, tapos sa gilid din. Silhouette ng mga image, tapos sa gilid, may bata. Medyo creepy kapag babae nakabuka ka. Hindi ko nakita yung babae nakabuka ka. Oo, ito. Oo, kasi parang okay. Oo nga naman, parang naka-split, yung parang may split na mapapaupo ng ganun. So yun, the best powerful na pangontra sa mga ganyan, prayer. Let God be the center of your relationship. Diba? Totoo naman. Kasi kapag both kayo may takot kay God, mako-conquer nyo lahat ng mga pagsubok. Diba? If you know, sabi, love is patient, love is kind, it is not self-seeking. Diba? Kung alam nyo yung mga ganyan, diba? Yun yung standards kasi nasabi sa Bible eh. The greatest of this is love. Sabi nga sa 1 Corinthians. So yan, may pa kayo. May pa Bible verse pang kuya nyo. Okay, salamat po dyan. Next na tayo agad-agad. Okay, so sabi, good day po. Help naman po. May kinakasama po ako ngayon. Parehas po kaming hiwalay sa unang asawa. Bagong paggawa po ang bahay. Tapos kagagaling lang po namin sa away. Nang may mapansin po siyang nakabalot sa puting papel. Napansin din po namin na yung unan sira. Baka doon po galing po bang dapat gawin. Please hide my identity. Send ko po yung picture. So ito. Oh my God. May picture. Okay, ito ang sinend niya. Parang may orasyon. Okay, ito, may bond paper, tapos may mga kung ano herbs, may mga buto-buto, tapos may paano ko ba i-describe? May karayom, tapos may mga ugat-ugat, tapos may pangalan, tapos may picture na 2x2 or 1x1 ba yan nung tapos may birthday, tapos may edad. Ano to? Gayuma o kulam? Yun nasa unan, nilagay sa unan. Okay. Medyo yan Sabi, yung mga buto na yan ay mga natirang pagkain ng manok. Pinapaalala lang yan kay Mark Anthony na bumili ka mo siya ng pagkain ng mga alaga yan. Ito, may nagsabi, kulam yan, isang orasyon kung saan nakabalot ang isang pik ng kinakasama mo at once na mailagay sa unan at unanan niya sanhi po ng palaging pag-aaway at hahantong na yan sa hiwalayan kung maaari sunugin nyo. Anyways, kulam is totoo kasi forbidden siya eh. Sa totoo lang eh. Nasa Bible din. Pasensya na kayo guys kasi parang dun ko lagi. Pero yun naman kasi talaga eh. Diba? Isa siyang forbidden pinagbabaka, kasuklam-suklam na gawain, sabi nga eh. Ang pangkukulam. Siguro pangkukulam to, tapos di ba lagi kayo nag-away daw? Ang tanong, sinong gumawa niyan? Baka may gusto sa asawa mo. Ito naman, hindi daw totoo yung black magic kulam. Totoo po yan. Rebuke nyo at magdasal. Ayun ang sinabi mong totoo. You can rebuke that in the name of Jesus. Magdasal. At pagtibayan nyo yung faith nyo. Ayun yung the best shield natin from all this spiritual battle. Okay, next. Okay, ito, tanong niya, sabi, this happened long time ago na. I had a boyfriend.
June Magalang. Sounds like yung name, pero hindi niya talaga totoong name. Sobrang okay kami. Relationship goals, ika nga. Not to brag about it, but we're both good looking. Then she met a girl from Bicol, Mary. Not her real name, of course. Kung appearance, malhabong lapitan niya. Kapag strangers naman, magbabase ka muna sa appearance, diba? Pero, lapit daw ng lapit si Mary sa kanya. Okay pa kami that time, kaya nakwento niya. Laging may binibigay na food sa kanya. Then one day, bigla na lang siyang nagbago. Bigla na lang siyang laging galit. Tapos bigla na lang din daw na sila ay nag-aaway kapag nagkikita sila. And then tila sumuko na ako sa kanya. Naghiwalay kami nang dahil sa di maintindihan na away. After a month, naging sila na. Gusto kong gumanti sa sobrang galit. Dumating sa point na gusto kong ipakulam siya. Kaya naghanap ako ng marunong gumawa. Pero nalaman ko na ang parent ni Mary pala ay manggagamot o albularyo/mangkukulam. Pumasok sa isip ko na baka nagayuma lang si June. Gusto kong mawala ang gayuma sa kanya pero natatakot ako na baka madamay pati ang pamilya ko. Na baka gumanti sila. Kaya kahit mahirap at masakit para sa akin, nagpaubaya ako. Naawa ako sa ex ko dahil wala siyang kalaban-laban, nasira ang buhay niya. Nawalan siya ng karapatang pumili ng taong mamahalin niya. Ngayon, may 2 na silang anak. I heard ng daughter niya is doing the same thing. Inaaral niya ang panggagayuma. Alam kong mahirap ihinto ang ganon dahil kailangan ng tagapagmana ng ganong klaseng karunungan. Pero sana, huwag nang gamitin sa masama. Maawa tayo sa mga taong mapapasailalim sa ganong mahika. Huwag maging makasarili. Oo guys, ang sad ng kwento niya. Pero yun naman din talaga yung purpose noon kadalasan. Yung, alam mo yun, yung to promote selfishness, to promote negativity, to hurt people, to hurt feelings. At talagang, ayun nga, kaya kailangan nga talagang pagtibayin natin yung faith. Talagang walang magandang maidudulot yan. Kasi black magic kasi talaga siya eh. So, evil, ang source talaga is evil. Hindi naman talaga din, good. Kasi mga evil talaga, meron silang kakayanan, pero very limited. Kasi, di ba sabi nga dati silang mga angels sa langit, nag-rebellion kasama ni Lucifer and then naging Satan nung tinapon dito sa earth or sa lupa. Kaya yun, dala-dala pa rin nila yung abilities nila pero ginagamit na nila sa hindi maganda. Ini-influence yung mga tao dito sa earth na maghasik ng kasamaan. Kaya ayan, isa yan sa naging product ay yung panggagayuma, pangkukulam na yan. Ganyan. So yun yung stand ko guys. Kasi as a Christian din, I do believe na yun nga yung mga ganyang bagay. They do exist, yung mga ganyan. Pero they're not from God. If they're not from God, siyempre, kung kanino pa ba galing, diba? Sa opposite. So, if ikaw, may doubt ka pa rin kay God, so bakit ka naniniwala naman din sa mga sa mga dark entity, 'di ba? If naniniwala ka sa yun nga sa mga ganyan evil spirits, tanongin mo yung sarili mo. Yun, if naniniwala ka sa evil spirits, hindi ka naniniwala kay God, medyo tanongin mo yung sarili mo, saan nagre-rebelde yung mga iyon, 'di ba? Yung mga evil spirit na yun. E di, kung hindi naman nag-exist si God, bali wala yung ginagawa nilang pang diba? Pang hurt ng tao, yung trip lang nila. Diba? So, many times, I said in the episodes, sa mga previous episodes natin sa podcast, yung mga ganyang bagay. And then, yun nga, the best way is talagang, prayer, faith. Lalo ngayon, pagtibayan natin yung faith natin,
pandemic. Di ba? Wala tayo ibang kakapitan talaga eh. So, yun, sinusubok talaga. Hindi lang personal lives natin, community, buong mundo. So, ano lang talaga tayo. Kasi in the end, marami naman tayong matututunan at marirealize at hindi naman laging umuulan, di ba? Or hindi naman laging gabi. Dadatnan din natin ang magandang sikat ng bukang liwayway. Gaya ngayon, ang aking recording time is dawn. Kasi maya-maya may ingay na ng mga bata. So yun, thank you so much po for that. Ito, may nag-comment, sabi, ihi is the key. Painumin ng wiwi ang kahit sinong gustong mabighani. Parang commercial lang eh, no? Okay. Ito sabi, kapag na-experience mo yung pinagpalit ka ng BF or asawa mo sa babaeng taliwas sa lahat ng dapat magustuhan ng isang lalaki, I'm sure magtataka rin kayo sa mga self nyo. Perhaps, maybe, you never experienced it ng maagawan. Okay lang sana kung mas higit yung nang agaw when it comes sa pagkatao, pero sa pagkatao, sa itsura, sa status, nako, kung mas bulok pa sa pinakabulok yung pinagpalit sa'yo, baka mabuwang ka sa pagtataka. So yun nga, swerte nyo if it's never happened sa inyo. O yun naman yung comment. Oo nga naman. Nakapagtaka yun kasi maganda yung buhay nila. Pogi daw, maganda daw. Tapos biglang ganon, di ba? Napunta lang sa probinsya, tapos biglang ganon. So, hindi talaga mawawala yung mga ganyan din sa atin. Tapos yung... ang hirap na magsalita kasi minsan, di ba? May inggit din. Kaya minsan nagagawa yung ganon. May naiinggit, ganyan. Minsan kapitbahay. Or dahil napagtripan ka lang. Yun nga, yung nilason ka. Ganon. Diba? Madalas sa mga probinsya yung ganyan. Tapos dito sa atin, sa syudad, mga marites, ganyan, yung CCTV, ang sakit na may dudulot naman sa atin, sakit sa damdamin, hindi ba? Diba? Tapos yung feeling na dumadaan kayo, titignan ka parang mula ulo hanggang paa. Yun. So, ano lang talaga. Madalas yan talaga sa mga province eh. Hey mga kastorya, wait muna tayo sa kwentuhan at takutan ha. At pakinggan muna natin ang mensahe mula sa ating sponsor, ang Globe. I don't know about you, but watching vlogs, movies, and TV shows are the best way to end your long day. Imagine spending the evening when you can relax, be entertained, while loosening up for a bit from an exhausting day. Good thing, I have Globe Prepaid's Go Plus 99 with Go Watch promo. In case you guys didn't know, it's the perfect time to check out Globe Prepaid's Go Plus 99 with Go Watch promo. With a total of 16GB of data, you can now have 8GB for all the sites you need and 8GB for your favorite video streaming apps like YouTube, Netflix, Viu, iWantTFC, HBO Go, NBA, WeTV, and G-Movies. Not just that, you can also get unlimited text to all networks, all valid for 7 days. All you need to do is download the new Globe One or GCash app or dial *143 $ on your mobile phones. So what are you waiting for? End your day right. End it with Globe Prepaid's Go Plus 99 with Go Watch promo. Happy Go Watch and chill everyone. And now, back to the stories. Okay, so next, eto. Sana po magustuhan nyo ang kwento ko. Nasa inyo na din po kung maniniwala kayo o hindi. Nangyari po ito noong 2012. Medyo matagal na pero sariwa pa din sa isip ko.
Experience po ito ng aking sariling pamilya. December 2012, di ko na po alam ang exact date. Lumipat kami ng bahay dahil yung tinitirahan namin that time ay binabaha. So nakapag-decide ang mama at papa ko na maghanap na ng bahay. Pero sa kasamaang palad, yung nilipatan namin masama ang ugali ng landlord. So naghanap kami ng panibago. Pero yung nilipatan namin, malapit lang din. So ito na nga. Yung nilipatan namin, ayos naman siya. Maganda, malaki. May kwarto, tas ang mura pa. Ang bait pa ng landlady. Sa nilipatan naming compound, hindi yung landlady yung naniningil ng buwanang upa, kundi yung caretaker na si Boy. Hindi niya tunay na pangalan. Mabait siya, matangkad, maitim, pero hindi siya gwapo Naka-close agad siya ng mama ko kasi parehas silang guardian. Kung familiar po kayo sa kapatiran na yan. Yun na nga, halos araw-araw siya sa bahay. Kwentuhan sila ng mama ko. Pero ang di namin alam ay may gusto na pala siya sa mama ko. Unang lipat pa lang daw namin. Ewan ko. Kasi yung mama ko mabait, kwela, at syempre maganda. Lumipas ang ilang buwan, napapansin namin na parang araw-araw na talaga silang magkausap. Sabay kumain, which is napaka-uncommon, hindi ba? Tapos napapansin namin na iba na talaga ang kinikilos ng dalawa. Hindi yun napansin agad ang papa ko dahil lagi siyang may pasok sa trabaho. Pero kaming mga anak niya, sinasabi namin sa papa namin yun. E di ito na nga. Lumipas ang ilang buwan, napansin na din ito ni papa ko. So, lagi silang nag-aaway. Dumating na yung point na pinapili na siya ni papa. Laking gulat pa namin na si Boy ang pinili niya kaysa sa amin. So, nag-decide ang mama at papa ko na maghiwalay. Sinama kaming lahat ng papa ko. Nagpunta kami sa Manila sa mga tita ko. Pero si Papa nandito pa din sa Laguna kasi dito nga siya nagwo-work. So inuuwian lang niya kami sa Manila pag rest day niya. So ito, one time, nabalitaan ng mga tita ko ang nangyari sa mama at papa ko. Tapos kinausap ng lola ko. Marunong manggamot pero di kagalingan. Kinausap niya si Papa. Ito yung kanilang convo. Lola, nako Jo, baka nagagayumay ang asawa mo. Kasi takang-taka sila kasi si Papa sobrang bait. As in, gwapo, masipag, hindi nananakit pero pinagpalit pa din. Ito yung sabi ni Papa. Hindi din Nay, balandilan talaga yung pamangkin mo. Nasabi niya yun, dala na siguro ng galit. Sabi naman ni Lola, ay nako Jo, halika, puntahan natin si Camila. Yung magaling manggamot. Ito, si Papa naman sumama siya. Kahit nagdadalawang isip kasi di naman siya naniniwala sa gayuma eh. Malapit na din, mapilit din kasi yung lola ko. Sorry, bunti ko mabasa malapit na din yung lola ko. Okay. Okay, back to the story. Okay. So mapilit daw yung lola niya ito. Pagdating nila sa bahay ni Camila, nasa pinto pa lang ay sabi na ng manggagamot, iniwan ka ng asawa mo no? So si Papa daw, that time, sobrang kinilabutan. Pero di pa din siya naniniwala. Hanggang sa isinalaysay na nga ng manggagamot yung nangyayari. Kinuwento niya yung ginawa kay Mama. Nung tapos na yung gamutan, may sinabi yung manggagamot kay Papa. Pagtapos ng 3 araw, babalik sa'yo yung asawa mo. Pero wala pang 3 araw, pumunta si Mama kay Papa at pilit siyang nakikipagbalikan. Iyak nang iyak daw si Mama noon. Nasa Manila pa din kami that time. Ito yung convo. Sabi ni Mama, patawarin mo na ako, Joe. Nagsisisi na ako sa ginawa ko. Hindi ko na siya mahal. Patawarin mo na ako. Ayun, sinabi yun ni Mama habang umiiyak.
Sabi naman ni Papa, "Tangina na, tama sinabi ng manggagamot. Ginayuma kang putang inan yun." Mama, "Ha?" Ayun, kahit gulong-gulo sila, sinundo kami ni Papa at Mama sa Manila at doon si Mama nang hingi ng sorry sa aming mga anak niya. Ayun guys, meron pa palang sinabi yung manggagamot. Hayaan mo, babalik sa kanya yung ginawa niya. Makalipas ang ilang buwan, nandito na kaming lahat sa Laguna. Nabalitaan ni Mama na patay na daw si Boy. Habang nasa burol ni Boy, pinuntahan ng kamag-anak ni Boy si Mama. Ito yung combo. Ito, Mama ni Boy. "Jel, may papakiusap pala ako sa'yo kasi bago mawala si Boy may hiniling siya. Kasi na-confine si Boy dahil may pumutok daw na ugat kay Boy kasi lagi tong nagiinom simula nung iniwan siya ni Mama." Kasi ito tuloy niya, "Sana naman daw pumunta ka sa burol niya kahit isang beses lang." Pumayag naman si Mama dahil na rin sa awa. Kasama niya pa ako para makaalis din agad kasi ayaw niya magtagal doon dahil si Mamang sinisisi pa sa pagkawala ni Boy ng ibang kamag-anak niya. Habang nakasilip kami sa labi ni Boy, may para bang bigla na lang daw yumakap kay Mama. Kitang-kita ko na nagtaasa na talaga yung balahibo ni Mama. Tapos nag-decide na kami umuwi kasi gabi na din nun eh. Lumipas ang ilang buwan, okay na kami. So bumalik na rin sa dati si Mama. Tapos Tapos pag nag-uusap-usap kami, yun. Medyo magulo. Pag nag-uusap-usap kami, pinagkukwentuhan namin si Boy. Ito yung convo. Ako, "Ma, anong ginagawa sa'yo, Mama?" "Kaya pala lagi ko siyang nakikita habang natutulog ako na nakatayo sa harap ko tas may hawak na itim na santo tas itim na kandila. Tapos para siyang nagdadasal na di ko maintindihan. Yun na pala yun. Tapos lagi pa siyang nagbibigay sa akin ng tira niyang pagkain nun. Syempre, nasa ilalim nga ako ng kapangyarihan niya nun. Para ba akong ulol na ulol sa kanya, ganun." Yun yung sabi ng Mama niya. Minsan talagang feel na feel ko yung pagbabasa pero pagpasensyahan nyo na, nabubulol din ako minsan. Ay palagi pala, sorry na guys. So ito, nagayuma, pinaghiwalay, nasira ang pamilya, yun, nagantihan. Magaling din yung gumamot dun sa mama niya ha, si Aling, sino yun? Si Aling, sino yun? Basta ayun, yung kakilala ng lola niya. Si Camila, yun, si Camila. Ayun, magaling din ha, maganda yung kwento. Ito sabi, "May friend ako before na namatay sa gayuma. Tandang-tanda ko pa yung pagkain ng lalaki. Hindi niya ginalaw at pilit na i-offer yung pagkain niya sa pinsan ko. Since sila ang magkamit pero tinanggihan ng pinsan ko at sa isang kaibigan namin niya binigay. Ayun, siya yung kumain. At the end of the day, naging sila ng kaibigan ko pero di namin alam na yung gayuma na pala sa kaibigan namin ay naging kulam na at yun yung ikinamatay niya. That was 2009 pa. Sa amin sinisisi ng nanay niya, di pa din ako makaget over till now. Ay, tandang-tanda ko pa yung mukha ng lalaki. But wala akong idea sa real name nung guy at kung taga saan. Since ako ang pinakabata at di alam yung meet up that time kasi akala ko lang noon mamamasyal kami sa mall. Yung pala, may ka-meet up na pala yung mga ate ko. Oo. Kaya guys, uso yung ganito dati, yung meet up dati sa mga text. Ngayon sa Messenger, 'di ba? Oo, sa Messenger ngayon kahit na ano pa rin kayo, ingat pa rin kayo. Minsan may nangyaring ganyan na
talagang gumawa siya ng account niya, hindi pala talaga siya yun, tapos gumawa rin siya ng peking account niya na kunyari kapatid niya, pero siya rin pala yung kausap, kunyari iisang tao lang lahat para makuha yung tiwala niya. Tapos bandang huli, ayun, pinatay siya, nakipag-meet up hanggang sa nasisi pa yung ex-boyfriend na hindi naman din talaga yun yung gumawa. So yun, ang naging sala rin pala is parang mama na, parang nasa 50 something na yata. Yun, isa-search ko guys kung ano yung ano na yun. Pero yun, ingat-ingat tayo sa mga nakakamit natin kasi hindi man kulam, hindi man gayuma, pero diba mama, scammer o kaya magnanakaw o kaya rapist, hindi ba, o kaya serial killer. Ingat-ingat. Hindi lang sa mga babae, pati yung mga lalaki guys. Ingat-ingat tayo. Hindi porket maganda yung kachat mo, may chicks ka o nagsesend ng kung ano-ano papatulan mo na at makikipag-meet ka na. Kasi wala gusto diba? Ingat-ingat din kahit lalaki tayo mahirap na. Minsan tayo rin ay napagsasamantalahan. Kahit hindi ng babae. Ayun, sige. Okay, so sabi, aral muna kasi bago harot. Yun. Ito. Okay. Pwede po malaman kung saan makakahanap ng magaling na magtanggal ng gayuma. Kasi yung papa ko ganyan din po. Kahit ano pakiusap na mama ko, di na umuwi. Oh, talaga. Yun si Camila. Kaso hindi naman sinabi kung taga saan. Kung naingkanto at gayuma po ata, yun nawawala kapag itinawid sa dagat. At naalala ko sabi po ng nag-comment dito last time na ang nagayuma pala pag pinatawid mo sa dagat nawawala yung visa. O talaga? Paano kapag nag-aeroplano? Kunyari, di ba? Basta maitawid ng dagat. Just let me know, guys. Kunyari, hindi nagbarko. Kasi, narinig ko na rin yan. Somehow, dati. Oo, ganyan. Tapos hindi na raw nasundan. O yung mga kwentong aswang sa mga previous episode natin, hindi naman daw nakakasunod daw. Sabi, ganyan. Paano kapag nasa aeroplano naman, na itawid ng himpapawid? Eto, punta ka po sa Samar, tiyak madaming manggagamot doon. Ayun, patay na kasi ang lola at lolo ko na manggagamot. Magaling yun lalo na sa mga nagayuma. Eto, totoo po yan kasi yung tito ko ginayuma ng asawa niya. Ngayon, hindi ako pintasera pero pangit po talaga yung tita ko. Grabe ka naman. Grabe. Naubokot. Ngayon yung tito ko until now sunod-sunuran siya sa lahat ng sweldo niya at pera binibigay niya sa asawa niya. Nagmukha tuloy siyang under tapos hindi niya maiwan-iwanan. Horror nga yun. Horror. Hindi sa inunahan yun. Hindi sa pintasera. Okay, ito. So, magandang mama, gwapo ang papa, tapos si boy. Ito ang problema nating hindi mga gwapo pag nagka-GEP-isipin ng mga tao ginayuma natin. Wala pang krimen, suspect na agad. Oo nga naman guys, huwag naman kayo ganyan sa mga sa amin. Wawa naman kami. Diba? Paano kung talagang pag-ibig yun? Diba? Yung ginayuma agad. Pagwapo na gusto. Sabi, pagwapo nakadagit. Pagpangit nagginayuma. Gano'n. Ayun, sige. Okay, so ito. Kaya nga kasabihan ng iba, pag dayo ka sa isang lugar, wag basta-basta tatanggap o kakain ng pagkain na galing sa di pamilyar na tao sa iyo, sa mga stranger. Totoo yan.
totoo yan sa mga sabi-sabi. Huwag daw basta-basta tatanggap. Inalok ka, ito, mangga. Ito, lumpia. Naku, lalo kapag lumpia, patay tayo dyan, guys. Lalo kapag mga fiesta ba. Ito, basta maganda, nagkagusto sa pangit, ginayuma agad. Hindi ba pwedeng ducks lang yung pangit ba, tapos Jutes yung gwapo, char. Ito, sabi, hindi pa uso ang Tulfo noon. Oo, totoo yan. Oo. Okay, ganda ng story kaso, ano to? The way na describe ni Sender si Boy, may discrimination. Oo nga naman. Ito, nung nabasa ko nung nakita ko or nabasa ng miyembro daw ng Guardian, nakala daw si Goblin. Okay, so ito, kwento ko din about sa tita ko. Ganyan din siguro nangyari sa kanya. Ginayuma din siguro nung lalaki, taga Samar yung lalaki. May 6 na anak sila ng tito ko. Iniwan siya ng pamilya niya at sumama sa lalaki. Nag-stay sila sa Laguna. Nag-meet yung lalaki na-meet niya yung lalaki through online. Sa Cavite, nakatira yung tita ko at pamilya niya. Then, dinala siya ng lalaki sa Laguna nung naging sila. Nung bumisita yung tita ko sa mga anak niya para kamustahin lang at hindi totally bumalik sa kanila, pinagamot siya ng mama at papa ko sa manggagamot. Ang sabi, ginayuma nga yung tita ko. May nakita yung manggagamot sa bewang ng tita ko na parang kwintas. Dapat matanggal daw nila mama yun at itapon sa ilog. Pero mailap yung tita ko, parang siyang sinasapian nung tinatanggal na sa kanya yung kwintas. Ang lakas daw niya na kulang na lang ay tumilapon sila mama nung pilit na tinatanggal sa kanya yung nasa bewang. Sa ngayon, nasa puder ng kapatid niya si tita sa Maynila. Ang balita namin, nakikita pa din sila paminsan-minsan nung lalaki. Hindi naman sila nagkabalikan ng tito ko. At ang nakakalungkot ay hindi niya maalala si tito. Hindi din nga niya kilala si tito kahit kapag nakikita sila kapag dumadalaw si tita sa mga pinsan ko sa Cavite. Ay, ito yung malala. Hindi niya nakilala. Ito yung malala. Ito yung medyo matindi, guys. So, ingat-ingat. Ingat-ingat na lang din. Kayo naman, wag naman din kayong manlalait ng mga grabe na, makapagpangit ginayuma agad. Huwag naman ganun, ang sakit noon, guys. Okay, so bawian na lang natin sa sa ganda ng ugali. As far as I know, ang gayuma ay mawawala ang bisa kapag nagkaanak kayo ng gayuma sa'yo. Tas ang sumpa daw is maglagay ng sampayan kung saan laging nadadaanan ng nagayuma. Tas isabit dun yung brief niya if lalaki or pati babae ang nagayuma. Yun daw yung sabi. Sabi nila, ginayuma din daw ang mama ko ng papa ko kasi sobrang pait daw ni mama. Bahay school lang daw tapos biglang nabihag ni papa. Kaya yun, nung kinasal sila at nabuo ako, nagiwalay din sila kasi nga parang ako yung sumpa ng gayuma. But believe, mas malakas ang gayuma ng mga kirida. Kasi hanggang ngayon sila pa din ni papa ng kabit niya. Okay. Shout out to Linlin. Balita ko, nagkalobawan na kayo ni papa. Sabi ko naman, di kayo magiging masaya. Dapat stay strong kayo, mga taksil. Medyo may pagka-bitter ka dun. Okay. Stay strong, mga taksil. Okay, so yun, ating mga comment at mga payo sa ating kwento
ng Gayuma. Plot twist, in love talaga ang mama mo kay Boy. At para balikan niya yung papa mo, ginayuma ng manggagamot yung mama mo. Okay. Ano yun, naggayumahan na sila. Hey there! If you're a big fan of Suits, How to Get Away with Murder, Law School, or even good old forensic files like we do, then the Courtroom Podcast will surely be your next favorite show. Prepare to be entertained, thrilled, and informed as we delve into real-life cases, Landmark rulings, and true crime based on actual Supreme Court decisions. Sounds cool, right? Then do check it out after listening to this podcast. See you at the courtroom! Okay, ito. Next story tayo. Di naman siya totally daw nakakatakot. So, share lang daw niya. When I was 16, I have a crush. Baliw na baliw ako dun. Actually, magkapitbahay lang kami but still, we're not close. May isa pa kaming kapitbahay. Sabi nila mangkukulam daw pero di naman siguro. Madalas ko yung kausap pero ang creepy nga lang minsan ng mga sinasabi niya. So ito na nga. Hinulaan ako ni nanay. Yun yung tawag ko sa kapitbahay namin. May gusto daw akong isang tao pero di ako gusto. Sakit Tinanong niya ako kung gusto kong makuha yung lalaki na yun. Siyempre, juicy pa ba ako? So, oo naman ako. May binigay siya sa akin tapos may ilan ring pinagawa pero secret na yun. May 15, 2010 birthday yun ni mama. So uso mag-share ng handa sa kapitbahay. Ako ang tagahatid. Hinatiran ko sila crush kahit wala naman sinabi si mama. Sakto, mag-isa si crush. Wala yung parents niya. Nasa province yata nila. May inaayos. Painosente ako kunwari hindi ko alam na wala yung mama niya doon. Matagal bago niya buksan. Pinagbuksan, ayun, pagkabukas niya, sabi ko, bigay ni mama sa mama niya. Tinanggap naman niya. E di, nagawa ko na. Yes. After 2 weeks, ayun, medyo close na kami. Hanggang sa dumating yung time na naging kami nga. So, tuwang-tuwa ako nun. Yung naging kami, yun yung araw na namatay si nanay, yung kapitbahay namin na nagpayo sa akin. After a month of staying strong, hanggang sa dala ng kalandian ko, nabuntis ako. Oo, malandi na ako. At the age of 16, nabuntis ako. Nagalit yung parents ko, syempre, pero wala, pinagsama na lang kami. Doon na kami nag-stay sa side niya hanggang sa mga anak ako. Nandun pa rin kami. August 28, 2015, third birthday ng anak namin. Hindi siya umuwi. I don't know why. 1 week na siyang di umuwi simula nung birthday ng anak namin. Tapos, nalaman ko na buntis na naman ako. Tuluyan na siyang di umuwi hanggang sa mga anak ako sa pangalawa namin. Hinanap ko siya pero wala. Buti na lang, nandyan yung family niya pati sa akin. Naging masaya naman yung pagsasama namin. Actually, ang sweet nga niya pero bigla na lang siyang nawala na parang bula. Tapos ito, July 13, 2017, walang hiya. Nakita ko siya sa SM North with a girl. Ang masaklap, buntis si ate mo girl. Tapos, may baby pang nakasakay sa stroller. Di ko alam yung gagawin ko noon. Ito ba yung karama nung panggagayuma ko sa kanya? 2 years lang siyang nawala tapos nakadalawa na agad siya. Nilamon ako ng galit. Oo, alam ko kasalanan ko pero ang sakit eh. Nalaman ko na malapit lang pala siya sa amin one time. Nakasalubong ko siya kasama yung mag-ina niya. Ako kasama ko naman yung anak namin. Yung panganay ko biglang lumapit sa kanya tas yumakap. Daddy ng daddy yung anak namin. Halos maiyak na ako nun.
Sa ngayon, okay na. Pinalaya ko na siya. Doon siya masaya eh. Pero nasa akin pa rin yung anak namin. Minsan, dinadalaw niya. Madalas, nasa kanya yung bunso namin. May trabaho din kasi ako. Thankful na rin ako kasi kahit ganito yung setup namin, at least kinikilala niya pa rin yung mga anak namin. So, okay na ako. Nadala na ako. From sender sa capsule. O yung lungkot nung niya, yung huling pagkikita nila na yung nagkasalubong, parang na-imagine ko, drama, teleserye, tapos may anak. Tapos, daddy, apa. Yun. Diba? Yun nga, medyo, aminado naman si ate na kasalanan din niya yung nangyari. Kasi siya yung ng gayon. Baka ginayuma din ng girl. Or natauhan si kuya mo. Pero nakadalawa pa kayo. Tapos nakadalawa rin agad sila. Ang bilis. Iba rin to si kuya. Pero yun nga, sabi nga ang manggang hinog sa pilit, hindi talaga laging hindi masarap, di ba? Yung mga bagay na gusto natin is pinaghihirapan talaga yan dapat. Hindi lang bagay, kundi tao. Diba? Kasi kapag minadali mo, wala kang patience, hindi maganda yung magiging result. Yun lang ganyan lesson na nating natututunan sa mga gantong story. At yun din yung pagiging ang tawag doon, si ate is nagpatawad at nilet go niya. Kasi hindi rin yun, hindi rin madali. Although, ikaw naman din yung may fault. Pero hindi madali yung ganun. I-let go mo na lang lalo't may anak na kayo. Hindi din madali. At masakit din, kumbaga, kasi ikaw mahal na mahal mo siya eh. Diba? Pero yun nga lang, hindi mo na yun talaga alam kung mahal ka niya. Yun lang din talaga. One-sided na pag-ibig. Mahirap. So, yun. Nakakalungkot talaga yung gano'n. Ayun, may pa sabi. Ako nga rin po may gusto rin po ako sa kapitbahay naming lalaki, pero lalaki rin ako. Di joke lang. Hindi, ito sabi niya. May gusto rin po ako sa kapitbahay naming lalaki. Ang masakit lang po, hindi ko alam kung gusto niya rin ako. Hindi ko po masabi na meron akong nararamdaman sa kanya kasi kapitbahay ko lang po siya. Nakakahiya po eh. Ano mas nakakahiya yung hindi mo kapitbahay? Diba? Why don't you try? Ba yan? Why don't you try to approach? Hindi ba? Di ba mali mo, nag-aantayan lang din kayo. Nakikita ka naman din niya din siguro. Hindi ba? Why don't you try? Nagkwento ka lang ng life mo eh. Ano to? Sabi. Pero hindi naman siya horror in a sense. Pero nakakatakot pa rin kasi these things really happen. These things really exist. So yun yung mga natin dito sa episode natin ngayon. Ingat tayo. Kasi ano ba takeaways natin sa mga kwentong ito? Unang-una, yun nga, ang love is hindi siya pinipilit, guys. Hindi siya pinagsisiksikan, hindi siya, alam mo yun, kung mahal mo ang tao, mamahalin ka niya pabalik. Diba? Yun nga, sinasabi ko nga kanina eh. Ito, love is patient. Yun, love is kind. It does not envy. Hindi raw nagsiselos. It does not boast. Hindi mayabang. It is not proud. Hindi mapagmataas. It does not dishonor others. And it is not self-seeking. So, hindi pinapahiya yung iba, hindi rin makasarili. It is not easily angered. Hindi siya
madalas na mabilis magalit. It keeps no records of wrong. Hindi nagtatanim ng sama ng loob. Ang gandang standard nito Ayun na, true love. Diba? 1 Corinthians 13, buong chapter basahin nyo. Tapos ito, sabi pa, love does not delight in evil, but rejoices with the truth. Hindi nagsasaya kapag kasamaan ang ginagawa. Hindi love yun kapag tinuturuan ka ng kasamaan or inaaya ka sa alam mong kasamaan na ginagawa nyo kapag kayo lang dalawa. Hindi ba? Hindi ba? Hindi love yun. But rejoices with the truth. Ayun, love yun. Love daw yun kapag, alam mo yun, even masakit, tapos sabi mo pa rin dahil truth. Diba? Kasi sa bandang huli, you will rejoice dahil it will set you free. Rejoices with the truth. Diba? It always protects. Ang taong mahal ka, paprotektahan ka. It always trusts. Laging may tiwala. Hindi laging tamang duda. Always hope. Laging merong pag-asa. Laging positive. Ganyan. Always perseveres. Perseveres yung ini-endure niya lahat. Ano man yung pagsubok, sige, perseverance tayo, kaya natin to. Move forward, push, ganyan. Love, ito. Ito yung love never fails. Yan. Control love yan, it will never fail. Hindi yan yung gayuma na, it will fail. Diba? And now these three remain, faith, hope, and love. But the greatest of this is love. Ayun yung may iwan ko sa inyo guys ngayong episode na ito. So, ang love, hindi yan mapipilit, hindi yan, parang hindi yan bagay na kapag gusto natin kainin, tapos iluluwa na lang natin. Or kapag gusto natin ipakain sa iba, pipilit natin kahit ayaw naman nila. Love is a decision. It is a decision to love, to commit, to do. Diba? And yung maganda nun, kapag nag-decide kayong pareho, is talagang, yun yung joy. Nandun yung joy. Yung happy ending. So yun guys, maraming salamat kung hanggang dito at nakikinig ka sa mga payo ni Kuya Paul. Hindi na tayo. Stories Philippines Podcast. Sa kay Papa Paul, Papa John Paul. So maraming salamat po kung hanggang dito nakikinig ka. Don't forget to follow kung di ka pa naka-follow dito sa podcast natin at sa pangalan ng aking co-host na si Rap. Maraming salamat po sa lahat na nakikinig at sa lahat ng naging supporters natin sa podcast natin, followers, mga sponsor, at syempre sa Podcast Network Asia. So, maraming salamat po. This has been your host, Paul. At sa ngalan ng aking, inulit ko lang, co-host na si Rap. Ito ang... Stories Philippines Podcast. The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.